Alam mo ba yung feeling na parang ikaw na lang ang natitirang naniniwala sa isang asset? Lahat nagbebenta, lahat nagdududa, tapos ikaw tahimik lang, kumakapit dahil alam mong may mas malawak na laro sa background. Yan po ang eksaktong sitwasyon ngayon kay XRP. Habang ang buong market ay nagre-recover paminsan-minsan, si XRP naman ay nakakaranas ng sustained na pressure pababa. Marami po ang nagbabawas ng tiwala, maraming nawawala sa conviction at karamihan nagbebenta dahil sawa na sa stagnant na presyo. Pero teka, dito pumapasok ang isang analyst na kilala. Hindi dahil sa hype, kundi dahil sa tamang timing. At siya po ay walang iba kundi si Ginoong Michael XBT na siyang tumawag ng 800% surge na XRP nitong nakaraang cycle bago po ito sumabog pataas. Ngayon ay muli po siyang nagsasalita at hindi ito random na bullish tweet. Ito ay isang insight tungkol sa kung sino talaga ang nananalo sa panahon ng consolidation. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit mahalaga ang extended na price weakness kahit may ETF launches. Yan, kung titignan po natin ang charts sa loob ng 7 linggo or 7 weeks, 6 po dyan ay negative close para kay XRP. Ang tanging upward week ay nangyari po nitong October 20, kung saan siya ay umangat ng mga 10%. Ganun pa man, sa kabuuan, bumagsak sa XRP ng higit sa 23% sa panahon na iyon. At dito nagiging interesting. Kahit ganito kasama ang weekly closes, pumasok pa rin ang ETF na kung saan ay nakapag-generate ng halos $586 million na inflows. Sa ngayon, isipin po natin ito. Kung ang presyo ay bumabagsak pero ang institutional inflows ay pumapasok, ano po ang ibig sabihin nito? Para po sa atin bilang mga retail traders, ang immediate na reaction ay fear or takot. Ayan, sir, bakit di umakyat kung may ETF? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay simple lamang. Hindi agad tumatama sa spot price ang institutional demand. Yan po ang simpleng kasagutan dyan. Yung mga ETF inflows na yan ay long-term instruments. Hindi sila parang day traders na gusto bukas ay profit agad. Kapag may mga ganitong klase ng malalaking players, slow accumulation at strategic exposure ang larong ginagamit nila. Kung ikaw po ay retail holder, isipin mo na dapat mag-skyrocket sa XRP. Pero sa mga institutional capital, hindi iyon ang mindset. Hindi sila naghahabol sa reaction. Sila ang nagsiset ng stage. Ito ang rason kung bakit sinasabi ni Michael XBT na ang correction na ito ay isang transfer of wealth from the impatient to the patient. Wala itong ibang ibig sabihin kundi simple. Yung mga mabilis sumuko, sila ang nagbebenta sa presyong gustong bilhin ng mga malalaking kamay. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng successful forecast ni Ginoong Michael XBT nitong kaligitnaan ng nakalipas na taong 2024. Ayan, balikan po natin. Nitong kalagitnaan po ng 2024, si XRP po ay nag-trade sa mga presyong 0.58. Walang volatility, walang excitement. Marami pong nagsabing wala ng chance sa XRP. Pero si Ginoong Michael XBT, nakita po niya ang multi-year consolidation pattern. Hindi yan simpleng sideways. Yan ay formation ng energy or lakas.
Para itong spring na unti-unting hinihigpitan. Ano ang susunod na nangyari? Si XRP ay dumiretso mula sa 0.50 hanggang $3.66 nung sumapit ang July 2025. Yan po ay higit sa 600% na gain. Kung tumalon ka by hype sa itaas, siguradong late ka. Kung ikaw ay bumili sa panahon ng katahimikan, dito ka nanalo. Dito malinaw po ang psychology. Hindi binabayaran ang impatience sa crypto. Lagi ng panalo ang consistent conviction holders. Ngayon ay paano naman po naaapektuhan ang market confidence habang patuloy ang consolidation? Dito po nagiging psychological war ang trading. Kapag matagal walang movement pataas, napapagod po ang retail traders. Ang mga baguhan, tila nauubos ang pasensya. Ang iba naman, naghahanap po ng next shiny altcoin. Dito nangyayari ang profit taking na hindi obvious sa price chart. Kaya sabi ni Ginong Michael, habang humihina ang sentiment, lumalakas ang selling pressures kahit sa mga long-term holders. Tingnan natin yung mas malinaw na data. Base po sa Glassnode noong July 24, ang total selling by long-term XRP holders ay umabot po sa estimated $375 million. Ito ang pinakamataas sa nakaraang 8 buwan. Walang hype, walang major rally, pero may bintahan. Ito ang sinyalis na nanghihina ang kumpiyansa ng market participants. Para bang sinasabi nila na ayoko na, kahit break even, basta mawala. Pero teka, kapag yung matagal ng hawak ay nagbebenta, sino ang bumibili? At dito pumapasok ang susunod na insight. Yan, sino nga ba ang lumalamon sa market kapag natatakot ang mga retail holders? Ayan, baliktarin po natin ang lens. Ang wallet analysis ay nagpapakita na yung mga large XRP holders, yung talagang malaki na player, ay nagdadagdag po sila ng halos $7.7 billion na additional holdings mula August hanggang sa latest period ng analysis. Dito mo makikita ang clear division sa strategies. Isang grupo ay nagbebenta dahil sa takot. Ang isang grupo ay nag-iipon naman dahil may long vision. Kung nakikita mo sa XRP, parang zombie na nakahiga, sila nakikita nila si XRP na parang sleeping dragon. Ang tawag sa phenomenon na ito ay redistribution phase, kung saan ang weak hands ang naglalabas. Ang strong hands naman ang tahimik na kumakain. Ito ang eksaktong pattern na nangyari bago ang breakout ng huling bahagi ng taong 2024. Kaya yan, parehong emosyon, parehong cycle, at sa lahat ng cycle, isang side lang ang nanalo. At yun ay yung mga hindi po natitinag. Ano naman po ang ibig sabihin ng XRP is ready to surprise everyone once again? Si Ginoong Michael XBT ay hindi po nagbigay ng exact price forecast ngayon. At sa totoo lang, hindi niya kailangan. Ang sinabi niya ay simple pero mabigat. Sabi niya ay it's a transfer of wealth. Kung hindi mo alam ang ibig sabihin nito, parang normal lang. Pero sa pananaw ng isang investor, ang statement na ito ay isang alarm bell. At bakit? Kasi ang ibig sabihin nito ay problema ng retail ang price action at hindi problema ng fundamentals. Ngayon, sa tanong na kailan, yan ang walang kasagutan. Wala siyang binigay na date
Ang ibinigay po niya ay framework lamang. At kung babalikan po natin ang sinabi niya ito, sinabi po niya nitong taon na XRP will not stay below $4 for long. Para siyang nagsasabing tahimik lang ngayon, pero may nakaabang na energy o lakas. Ang consolidation sa madaling salita ay parang pahinga bago po ang pagtakbo. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung feeling mo ngayon walang pag-asa si XRP, tandaan mong ang market ay hindi po laging nagpapakita ng tunay na kanyang nararamdaman. Sa tuwing bumababa ang presyo, tinitingnan ng iba ito bilang defeat or pagkatalo. Pero para sa mga nakakaintindi ng cycle, iyan ang pinakamagandang oras para isipin kung sino ang bibili ng pagod. Ako, para sa akin, nakikita ko ito bilang classic na crypto pattern. At yan ay ang impatient ay binabayaran ng patient. Kung tama po ang cycle at tama ang historical pattern, hindi na bago sa atin na biglang magising si XRP sa mga panahon na halos wala nang gusto sa kanya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.